Praise God. Salamat sa Panginoon, sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan sa bawat isa sa atin. Meron tayong Diyos na mabuti, dakila at tapat. Bago po tayo magpasimula sa ating pag-aaral ng kanyang salita, saglit po tayong manalangin. Salamat po sa inyo, aming Diyos, na mabuti, dakila at tapat, sa inyong katapatan, sa inyong kabutihan. Salamat sa panibagong araw, panibagong pagkakataon na muli ay mararanasan namin ang katapatan at ang kabutihan niyo sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po ang oras na ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak saan man sila naroon, patuloy na katagpuin, abutin, O Diyos, at biyayaan niyo nga po kami na sa bawat sandali, patuloy namin kayo mabigyan ng kalukuran at karangalan sa aming mga buhay. Siyasatin niyo po ang aming mga puso, O Diyos, at kayo ang patuloy na maparangalan, at kayo ang patuloy na mabigyan ng kalukuran sa aming mga buhay. Salamat po sa inyo, kayo na aming Diyos na pinaglilingkuran na nasa lahat ng dako. Salamat, O Diyos, patuloy na kayo ay mataas sa aming mga buhay. Abutin, katagpuin niyo po ang inyong mga anak saan man sila naroon. Pagpalain niyo po ang inyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Salamat po sa inyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Magandang umaga po. Salamat sa kanyang katapatan sa bawat isa sa atin. Basahin po natin dito sa 1 Corinthians chapter 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Ganito nga ang sinasabi ng kasulatan. Wala pang taong nakakita, nakarinig, o nakaisip ng mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Salamat sa Kanyang katapatan sa bawat isa sa atin. Totoo po yun. Mahal tayo ng Panginoon at isang dahilan kung bakit siya nagkatawang tao dahil sa pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. At inalaan niya, binigay niya yung kanyang buhay para sa bawat isa na minamahal niya. Kaya nga lang, ang pagmamahal na ito ay kailangan tanggapin ng sino man. Sabi nga sa John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya yung kanyang buhay. Kailangan may sasampalataya, kailangan tatanggapin ito. At doon sa sasampalataya at tatanggap, pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero hindi sapat na basta tanggapin, kundi lakaran natin yung pamamaraan ng ating Panginoong Jesus. Bakit? Ano ang sabi? May nakalaan. At yung nakalaan na yon ay wala pang nakakita. Salamat sa Panginoon. Hindi tayo naglilingkod o hindi tayo nabubuhay o lumalakad ng may kabanalan o nakapagbibigay kalugor na sa Diyos sa wala lang. Di po ba? Laging may nilaan ang Diyos para sa bawat isa sa atin. May gantimpala para sa lahat ng magtatagumpay. Sabi, may buhay na walang hanggan. Sabi dun sa John 3:16. Sasampalataya, patuloy na sasampalataya, lalakad na nagbibigay kaluguran sa Panginoon, may buhay na walang hanggan. At doon sa buhay na walang hanggan, makakasama natin yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mundong ito, maraming kapaguran, pero salamat, may nilaan ang Diyos para sa bawat isa na patuloy na lalakad sa Kanya. Kaya, kailangan nating magtagumpay. Habang tayo ay narito pa, lakaran natin at habang paglalakbay natin, paglilingkod natin, ano man yung ginagawa natin sa mga nagtatrabaho, nag-aaral, kailangan ma-recognize yung Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi dun sa 1 Peter 1 Peter 5:4, basahin lamang po natin. Sabi po dun sa 1 Peter 5:4, at pagdating ni Kristo na siyang Pangulong Tagapagligtas, tatanggap kayo ng gantimpalang napakaganda at hindi kukupas kailanman. Kaya doon sa lahat, doon sa lahat ng magtatagumpay, may tatanggapin ang bawat isa sa atin. Hindi lang siya buhay na walang hanggan. Makasama lang natin ang Panginoon. Isang napakabuting bagay. Dito, habang tayo ay narito, sa bawat araw ay nararanasan natin yung pagsama ng Panginoon. Kasi
hindi natin kasama ang Panginoon, ang kaaway ay laging magtatagumpay sa bawat isa sa atin. At pagkatapos ng buhay na ito, merong, sabi ko sa binasa natin, merong nakalaan na napakaganda, diba? Na ini-enjoy na, tinatamasa na ng mga nauna na sa atin, ng mga mahal natin sa buhay na nasa piling na ng Panginoon. Pero magkakaroon ng isang tagpo sa lahat ng nagmamahal sa Panginoon, sa lahat ng lumalakad ng may kabanalan, nagsisikap, mabigyang kalungkuran ng Diyos. Lalakaran din natin yan. Magkakaroon nga tayo ng great reunion, grand reunion doon sa piling ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Para sa lahat ng magtatagumpay, merong inihanda ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Kaya biyayaan tayo ng Diyos sa bawat araw. Kung paano tayong binangon, kung paano tayong ginising ng Diyos sa umagang ito, mararanasan natin yung kanyang katapatan. At bibiyayaan niya tayo na anumang gawa at atake ng kaaway sa araw na ito na mapagtagumpayan natin. Ang kailangan lang, patuloy tayong lumapit sa Kanya. Amen? Sabi po dun sa binasa natin, wala pang nakakita o narinig o naisip ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa nagmamahal sa Kanya. At habang wala pa tayo doon sa sinasabing ito, doon sa langit na bayan, dito sa mundong ito, patuloy nating maranasan bawat umaga yung inihanda ng Diyos. Ang sabi doon sa Lamentation 3:20, they are new every morning. Bawat umaga, mararanasan natin yung inilaan ng Diyos para doon sa mga nagmamahal sa Kanya. Bawat araw, mararanasan natin yung katapatan, yung kabutihan, yung pagkilos, yung pagsama ng Diyos habang tayo ay nagtatapat sa Kanya. Kaya, salamat sa Panginoon sa araw na ito para mamaya. Hindi natin alam kung ano yung mabuting bagay na gagawin ng Diyos. Pero isang bagay ang tiyak, may mabuting gagawin ang Diyos. At ang nais naman ng kaaway, nakawin ito, panghinain, di po ba? Magbigay ng hindi magagandang pangyayari. Pero isang bagay ang tiniyak ng Diyos, laging merong maganda bawat araw. Oo, may problema, oo, may pagsubok, pero laging merong magandang inihanda ang Diyos kung tayo ay patuloy na lalapit sa Kanya. Sabi yan, pangako yan ng Diyos at Kanyang tinatayuan ang Kanyang pangako. Panghawakan lamang po natin. Kung meron man kayong pinagdadaanan, claim po natin yung word ng Diyos at nakaroon po natin. Sa araw na ito, merong magandang gagawin ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Hindi pa nalaman ng iba yan. Pero ikaw, tayo, na lumalapit sa Panginoon, alam natin yun, may magandang gagawin ang Panginoon. Kahit anong problema, anong pagsubok. Pangako yun ng Diyos eh. They are new. Bagong karanasan bawat umaga. Hindi pa nila nalalaman, hindi pa natin nakikita, pero isang bagay ang tiniyak ng Diyos, may panibagong gagawin ng Diyos sa atin sa umaga nito. May panibago kang karanasan, marahil bibigyan ka ng panibagong patotoo, gagamitin ka ng Diyos, ano pa man yan. Isang bagay din ng Diyos, mararanasan yan ng mga anak niya na patuloy na lumalapit sa Kanya. Kaya, ang Diyos kumikilos siya sa iba't ibang kaparaanan bawat araw. Hindi lang ang pangako niya doon sa langit na bayan na mararanasan natin yung mabubuting bagay. Kahit narito pa tayo sa mundong ito, mararanasan natin yung katapatan niya. Dahil pinangako niya, they are new every morning. Mararanasan mo. Gaano man kabigat ang problema, gaano man kabigat ang sitwasyon, mga pangangailangan, pagkakataon para maranasan ang kabutihan at ang katapatan ng Panginoon. May inihanda, ang sabi kasi rito sa binasa natin, may mga naisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Kung mahal natin ang Panginoon at sinisikap nating lakaran yung mga bagay na makapagbibigay kaluguran sa Kanya, sikap nating lakaran yung mga bagay na buhay na mapaparangalan ang Diyos. Inuulit ko, hindi lang doon sa langit ng Diyos, kundi dito sa mundong ito, habang tayo ay narito pa, mararanasan natin yung sinasabi niya, they are new every morning. Mararanasan mo yung panibagong katapatan ng Diyos sa umaga, sa araw na ito,
sa maghapon kung patuloy lamang tayong lalapit sa Kanya. Ganon din po yung sinabi ni Isaiah. Sabi po dun sa 64, sayin ko lamang po ito, 64 verse 4 ng Isaiah. Mula noon hanggang ngayon, wala pang nakarinig o nakakita ng Diyos na katulad niyo na tumutulong sa mga nagtitiwala sa Kanya. Amen? Doon sa lahat ng nagtitiwala sa Panginoon, meron tayong maaasahan. Sa lahat ng lumalapit sa Panginoon, nananampalataya sa Kanya, mararanasan siya bawat araw. May mabuting bagay na nilan siya, at ang isang pinakamaganda, mararanasan siya bawat araw. Kaya kailangan lang patuloy tayong lalapit sa Kanya. Hindi doon sa panahon lang na maganda ang sitwasyon, kundi kahit doon sa panahon na para bang wala nang kapag-asa. Wala ka nang malapitan, wala ka nang masulingan. Meron Diyos tayong malalapitan. Sabi dun sa 24:25 ng 25 ng ng Mateo, excuse lang po. 35, sabi sapagkat Mateo 25:34. Sabi po rito, sapagkat nang magutom ako ay pinakain niyo ako, at nang nauhaw ako ay pinainom niyo ako, nang naging dayuhan ako ay pinatuloy niyo ako sa inyong mga tahanan. Maraming bagay tayong ginagawa sa bawat araw na may mga pagkakataon hindi natin alam na nabibigyan natin kaluguran ng Diyos. Parang wala, ordinaryo lang. Pero ang totoo, hindi natin alam kung kaano natin napapasaya ang Diyos kapag tayo ay gumagawa ng mga bagay na makapagbibigay kaluguran sa Kanya. Sabi, hindi raw natin alam eh. Sabi ganun, 34. Pagkatapos sasabihin ko bilang hari sa inyo, sa mga tao na sa aking kanan, halikayo, kayo mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng mundo. Tapos yung 35, sapagkat nang nagutom ako ay pinakain nyo ako, at nang nauhaw ako ay pinainom ninyo ako, at naging dayuhan ako at ay pinatuloy ninyo ako sa inyong mga tahanan. Di po ba? May mga pagkakataon sa buhay natin, hindi natin nalalaman na bibigyan natin ng kaluguran ang Diyos kapag may ginagawa tayo ng mga bagay na kabutihan sa iba. Kaya noon sabi, dun sa 34, mamanahin ninyo ang karyang inihanda ng Diyos. Kaya patuloy lamang po tayo sa lalakaran natin yung mga pamamaraan ng Diyos. Inuulit ko po, merong mabuting inihandaan Diyos sa lahat ng magtatagumpay. May mabuting nakalaan ang Diyos para sa lahat ng magtatagumpay. Pero sa panahong ito, nandito pa tayo. Wala pa tayo dun sa finish line. Merong mabuting inihanda ang Diyos sa atin bawat araw. Amen? May mabuting inihanda ang Diyos para sa bawat nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Kailangan lang patuloy tayong lumapit sa Kanya at patuloy nating lakaran. They are new. Bago laging umaga. Yung katapatan ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos, yung kadakilaan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos. Mararanasan natin sa bawat araw yung Kanyang pagtatawid. Patuloy lamang nating lakaran. Tapat yung nangako. Meron siyang inihanda. Hindi lang yun sa langit, hindi lang buhay na walang hanggan. Totoo, meron yung buhay na walang hanggan na inaasahan natin na makakasama natin ng Panginoon. Pero habang tayo ay narito, bawat araw meron siyang nakalaan para sa bawat isa sa atin. Gaano man kabigat, ano man yung sitwasyon, ano man yung problema, ano man yung pagdadaanan, merong inilaan ng Diyos na pagtatagumpay para sa Kanyang mga anak. Lapit lang, di po ba? Panibagong pagkakataon na mararanasan natin yung pagtatawid ng Panginoon sa araw nito. Panibagong pagkakataon na pagtatagumpayin ka ng Diyos sa araw na ito. Lakaran lang natin yung Kanyang pamamaraan. No, ang sabi, hindi niya hahayaan. Kailangan lang patuloy tayong lumapit sa Kanya. Biyayaan ka ng Panginoon, ano man ang sitwasyon mo, ano man ang kalalagayan mo ngayon. No, ang sabi, lahat tayo sinusunod
ng Diyos. Lahat gustong gawin ng kaaway para manakaw niya yung mabuting bagay na inilaan ng Diyos para sa bawat isa sa atin sa araw na yun. Pero nakaalan na yun eh. Nakalaan na yun para sa bawat isa sa atin, para sa iyo na tanggapin yun. Kailangan lang lakaran natin. At para bang pag hinahadlangan, nakikita mong hinahadlangan ng kaaway, lapit lang sa Panginoon. No, ang sabi ng 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok, anumang dumating na pagsubok sa bawat isa sa atin, may nakalaan na pagtatagumpay ang Diyos. Kasi ano ang sabi niya dun sa Corinto rin? Hindi po ba? Gusto ko tong verse na to. 2 Corinthians. Sabi dun sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14. Sapagkat sa Diyos, salamat sa Diyos dahil lagi siyang nasa unahan natin sa parada ng tagumpay. Ginagawa niya ito dahil tayo na kay Kristo. Saan man kami pumunta, ginagamit kami ng Diyos para ipakilala si Kristo sa mga tao. Itong ipinalalaganap namin na parang halimuyak ng pabango. Nandun siya sa unahan. Sa bawat pakikipagbaka natin, nandun siya sa unahan. Sa bawat sitwasyong hindi maintindihan, nandun siya sa unahan. Ano ang sabi? Bawat umaga, bawat araw, mararanasan natin yung kabutihan niya. Bakit? Kasi nandun siya eh. Sa bawat pakikipagbaka mo, sa bawat karanasan na pinagdaraanan sa bawat araw, gaano man kahirap yan, gaano man dilim yan, gaano man para bang hindi mo nakakayanin, huwag kang mag-alala. May nangakong nandun sa unahan mo, natutulong at magtatawid. Kailangan lang ihakbang mo ang iyong paa nang may pananampalataya palapit sa Kanya. Amen. Sabi ni David, kahit doon sa pinakamadilim na sitwasyon, nandoon yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Nandoon yung Panginoong Jesus naglagay sa kanyang trono, ang sabi niya doon sa kanyang sa Psalms 23. Kahit na doon sa pinakamadilim na libis, pinakamadilim na sitwasyon, hindi siya natatakot. Bakit? Kasama niya ang Panginoon. Kaya sa araw na ito, bukas, sa mga susunod pang araw, ang balita ay mga patindi na ng patindi, yung mga sitwasyon, ang bagyo ay hindi lang 3, hindi lang 4, may super typhoon pa, di po ba? Sa iba't ibang bansa, grabe na yung kalamidad, grabe na yung mga sitwasyon na naririnig natin. Ang snow ay hindi lang gapatak, nasuntok na, di po ba? Umuulan na ng yelo, matindi na yung mga pagsabog ng bulkan, pero dapat pumayapa ang mga anak ng Diyos. Bakit? Merong inihandang mabuting bagay ang Diyos. At ang una sa lahat na inihanda niya, magtatagumpay ka kapag kasama mo ang Panginoon. Kaya salamat sa Diyos. Sa araw na ito, mararanasan natin yung kanyang kabutihan. Mararanasan natin yung kanyang katapatan. Bakit? Patuloy tayong lalapit, patuloy tayong magtitiwala. At para doon sa lahat ng nagtitiwala, nanganganlong sa Kanya, ang sabi ng kanyang salita, peace, pumayapa ka, be still, diba? Pumayapa ka, be still and know that I am God. Kung kilala natin yung Diyos na pinaglilingkuran natin, kahit sa matinding bagyo at Diyos, pwede kang masindak, pero yung Diyos na nasa iyo, hindi masisindak, kasi kontrolado niya lahat ng bagay. Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Huwag natin kakalimutan, merong inihandang mabuting bagay ang Diyos para sa bawat isa. Hindi pa natin nakikita kung ano yung mangyayari mamaya, pero nilanan ng Diyos ang pagtatagumpay kung tayo ay patuloy na lalakad, kung tayo ay patuloy na magtitiwala sa Kanya. Hindi pa natin narinig yung mangyayaring mabuting bagay mamaya, pero isang bagay ang tiyak, mararanasan natin yung kabutihan ng Diyos. At pagkatapos sa mundong ito, yung inilaan ng Diyos na hindi man natin nakita o naisip man lang kung gaano kaganda, mararanasan ng bawat isa sa atin. Patuloy lamang tayong lumakad. Opo, marahil may pinagdadaanan ka, magdadaanan ka o haharapin ka sa umagang ito. Pumayapa ka, patuloy mong panghawakan ang pangako ng Diyos. Merong mabuting bagay siyang inihanda para sa iyo, para sa akin sa umagang ito. Huwag natin sabihin, hindi ko kaya. Kaya ng Diyos. Kung hindi natin kaya, lapit natin at patuloy na ipagkatiwala sa Diyos. Kaya
parang madilim yung sitwasyon, pag po tayong maubusan ng pag-asa, habang ang Diyos ay nasa atin, laging may pag-asa. Laging may pagkakataong gagawing mabuting bagay ang Panginoon. Laging may mararanasan tayong mabuting bagay. Lagi nating i-declare yung mabubuting bagay. Di po ba? Sabi, hindi pa nakita, hindi pa narinig, di po ba, hindi pa naisip. Everyday, panghawakan po natin yun. Everyday may gagawing mabuting bagay sa akin ng Diyos. Kaya bawat araw ipagkatiwala natin sa Kanya. Ilagay natin sa Kanyang kamay. Huwag natin isipin, napakahirap, hindi. Merong nasa unahan natin na tutulong sa atin. Hindi tayo makikipagbaka. Merong Diyos na makapangyarihan na nasa unahan natin na magbibigay ng tagumpay para sa bawat isa sa atin. Opo, mahina tayo, pero merong Diyos na malakas na nasa unahan natin na magbibigay ng tagumpay. Kaya sa araw na ito, pumayapa ang bawat isa. Merong Diyos na nakikipaglaban para sa atin. Ang kailangan lang patuloy natin panghawakan, manampalataya tayo. Claim natin, lakaran natin, may mabuting bagay kang mararanasan. Kung matindi yung sitwasyon mo, parang hindi mo na alam ang gagawin, declare mo yon. Revelation 3:23. They are new, bago bawat araw. Yung katapatan, yung kabutihan ng Diyos. Kailangan lang nating mangalong, kailangan nating pumayapa sa presensya niya. Kailangan nating pumayapa na nananampalataya sa Kanya para itawid tayo ng Panginoon. May nasa unahan natin na magbibigay ng tagumpay. Merong nasa unahan natin na gumagawa na tumahawi ng mga atake ng kaaway. Nililin lang tayo, sabi ng banal na kasulatan. Di po ba? Nililin lang tayo, binubulag tayo ng Diyos ng sanlibutan ito, si Satanas, para wag nating makita bawat araw yung magandang gawa ng Panginoon o yung gagawin ng Diyos. Pero in the spirit world, tagumpay na ay nasa atin. Claim lang natin, lakaran lang natin, dahil mayroong Diyos na patuloy na magtatawid sa bawat isa sa atin. Naulit ko, yung binasa natin sa 2 Corinthians chapter 2 verse 9. Hindi pa natin nakita yung sakto. Pero meron Diyos na patuloy na magtatawid sa bawat isa sa atin. 2:14 ng verse 2 Corinthians, nasa unahan siya palagi. Hindi yung tayo. Hindi yung tayo. Yung siya. Ang lagi natin maaasahan. Yung siya ang laging makikipagbaka. Mauubos ang ating lakas kung tayo. Pero ipagkatiwala natin sa Panginoon. Bakit? May mabuti siyang bagay na gagawin sa iyo at sa akin sa araw na ito. Hindi mo pa nakita yon, hindi pa natin nakita yon, mangyayari pa lamang yun. Pero isang bagay yung tiniyak ng Diyos, mararanasan ka niya kung tayo ay patuloy na magtitiwala sa Kanya. Sa mga pangit na sitwasyon, magandang karanasan, magandang ginagawa ng Panginoon, mayroong mas maganda. Maganda na yung nilalakaran mo, may mas maganda pa yan. Kung maganda na yung patutuo mo, patuloy pang pagagandahin ng Panginoon. Kasi bago panibagong karanasan, panibagong patutuo, panibagong pagtatawid. Hindi mo pa naranasan, hindi mo pa nakita. Ang Diyos ang patuloy na magtatawid. Kaya salamat sa Panginoon. Meron siyang inihanda para sa bawat isa. At ang nais niya, magtagumpay ka. Kaya tiniyak ng Diyos, nandun siya sa unahan para makapagtagumpay. Ipagkatiwala lamang natin sa Kanya. Tapat ang nangako, hindi niya po tayo iiwanan. Pagkatapos ng lahat, ang sabi, great is your reward. Hindi lang dito, doon sa langit na bayan. Kaya sa umagang ito, lakaran po natin yung kabutihan at yung katapatan ng Diyos. Maranasan natin yung kabutihan at katapatan at presensya ng Diyos sa bawat sandali, saan man tayo naroroon, anumang sitwasyon, anumang kalagayan ng ating buhay. Kapatang nangako, hindi kanya iiwanan. Claim mo yun, kapatang nangako, sasamahan kayo. Kaya salamat sa Panginoon. Ulit ko po, may mabuting bagay, marahil hindi mo pa naranasan, na inihanda ang Diyos para sa iyo sa araw na ito. Patuloy lang tayo lumapit, tumakad, at i-claim natin, Lord, salamat sa inyo sa araw na ito. Kung paano niyo ako ibinangon,
Ganun niyo ako pagtatagumpayin. Ganun niyo ako itatagumpayin. Ganun ko mararanasan ang inyong kabutihan at ang inyong kagalakan ay patuloy na sa bawat isa sa atin. Kaya salamat sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Salamat po sa inyo, ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala kayong katulad at wala kayong kaparis. Kagaya ng sinabi niyo sa inyong salita, bago bawat araw. Hindi pa namin narinig, hindi pa namin nakita o naisip yung gagawin yung mabuting bagay sa amin. Hindi namin alam kung paano, pero isang bagay ang tiniyak niyo. Dahil kayo ang nasa unahan ng pakikipagbaka. Kayo ang nasa unahan namin, O Diyos, at patuloy na kinakanlungan at pinaglalagakan ng tiwala. Totoo ang inyong salita, hindi kayo nang iiwan. Patuloy niya kaming sasamahan, anumang kalagayan ng manong sitwasyon. Laging meron kaming panibagong karanasan na mararanasan sa inyo. Kasi meron kayong inihanda na kung paano niyo kaming ibinangon sa araw na ito, ganun namin mararanasan ang inyong katapatan at ang inyong kabutihan. Abutin, katagpuin niyo po ang inyong mga anak. Wala kaming magagawa, pero meron kayong magagawa. Marahil mahina kami, pero malakas at makapangyarihan kayo na nasa amin. Salamat po sa inyo, O Diyos. Abutin, katagpuin niyo po ang inyong mga anak sa umagang. Saan man sila naroroon, kiniklaim po namin ang inyong mga salita. Meron kayong mabuting inihanda. Meron kayong magandang inihanda sa lahat ng lumalakad, nananampalataya, patuloy na nagtitiwala sa inyo. Mararanasan ang inyong presensya, mararanasan ang inyong kabutihan, mararanasan ang pagtatagumpay sa anumang gawa at akin ng kaaway. Salamat po sa inyo, O Diyos, kayo ang patuloy na pinanganganlungan namin, Panginoon. At hayaan nyo na ang inyong kapayapaan ay patuloy na maranasan ang bawat isa. Ang inyong pag-ibig, ang inyong kabutihan, O Diyos, ay patuloy na maranasan. Ang kagalakan, O Diyos, ay patuloy na maranasan habang kami ay narito. At kagaya ng sinabi niyo sa inyong salita, hindi pa namin nakita, hindi pa namin narinig o naisip man yung mabuting bagay na inihanda niyo para sa bawat isa sa amin diyan sa langit na bayan. Pero habang narito kami sa mundong ito, mararanasan din namin yon, O Diyos. Marahil hindi pa namin naranasan kahapon, pararanas nyo pa lang yung mga kamangha-mangha, yung kabutihan, yung pagtatawid nyo sa amin sa bawat araw ng Diyos. Kaya salamat po sa inyo, sino man yung nakakarinig, sama kong nag-aaral ng inyong salita. Patuloy naming mararanasan, giniklaim namin yun. Patuloy naming mararanasan ang inyong kabutihan. Patuloy naming mararanasan ang inyong katapatan, ang inyong presensya, ang inyong pagtatawid sa araw na ito, sa araw ng bukas at sa mga susunod pa. Dahil kami ay patuloy na lalakad sa inyo, O Diyos, na nakapagbibigay kaluguran, maniniwala, patuloy na mananampalataya. At kayo, O Diyos, ang aming patuloy na bibigyan ng kaluguran at paglilingkuran. Salamat po sa inyo, O Diyos. Abutin, katagpuin niyo po ang bawat isa at anumang gawa at atake ng kaaway na katatakutan. Pagkiin niyo nga po ito, O Diyos, at ang kapayapaan, O Diyos, na nagmumula sa inyo ay maranasan ng inyong mga anak. Salamat po sa inyo. Patuloy kayong maparangalan, mapanuguran sa aming mga buhay at maranasan namin, O Diyos, ang bago nakahanda nilaan niyo sa araw. Salamat po sa inyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang Diyos po natin ay mabuti. Huwag niyong kakalimutan. Merong inihandang mabuting bagay ang Diyos para sa kanyang mga anak na nagtitiwala sa Kanya. Lagi siyang nasa unahan, kaya isang bagay ang tayak pag pinagkatiwala natin sa Kanya, mararanasan natin yung mabuting bagay na yon at malalakaran natin. Pagkatapos dito, doon sa langit na bayan, pang walang hanggan, makikita na natin yung pang walang hanggang inihanda natin. Pero habang tayo ay narito, mararanasan natin yung Kanyang presensya at patuloy na pagtatawid. God bless po! Merry Christmas po sa inyong lahat.